Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Welcome to our program, FBC Fortify. And today is January 5, 2024, Friday. Simulan natin ang ating program sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos found in James chapter 1 verse 6. Sabi sa English, "But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed." Sabi sa Tagalog, ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at ipinapadpad ng hangin. Tayo ngayon ay lumapit sa Panginoon, our gracious God and Heavenly Father. Muli, salamat po sa araw na to. Binigyan niyo na naman kami ng panibagong buhay at lakas, Panginoon. Hindi po lahat ng tao ay nagigising, kaya talagang the fact na kami ay nagising ngayong araw na ito ay isang malaking blessing na mula sa iyo. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng wisdom sa amin pong mga gagawin ngayong araw na ito. Maring iba po ay papasok sa school, ang iba po ay papasok sa work, yung iba naman ay maring sa bahay lang mag-aasikaso sa kanilang mga anak o mga kasama sa bahay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging ilaw po kami sa madilim na daigdig na ito, na makita ka sa aming pong pananalita at sa aming pong mga gawa. Thank you po muli sa inyong pakikinig at sa inyong presensya na lagi ka naming kasama, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Muli tayo po makakapakinig ng isa na namang himno, Savior, like a shepherd, lead us. Savior, like a shepherd, lead us, much we need thy tender care. In thy pleasant pastures feed us, for our use thy folds prepare. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast brought us thine reward. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast brought us thine reward. We are thine, do thou befriend us, be the guardian of our way. Keep thy flock from sin, defend us, seek us when we go astray. Blessed Jesus, blessed Jesus, hear us when we pray. Blessed Jesus, blessed Jesus, hear us when we pray. Early let us seek thy favor, early let us do thy will. Blessed Lord and only Savior, with thy love our bosoms fill. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast loved us still. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast loved us still. Amen. Salamat sa paalala ng awitin, Savior, like a shepherd. Nakakalungkot doon sa mga taong hindi pa nagtitiwala sa Panginoong Hesukristo bilang kanilang tagapagligtas. Sabi nga ng isang awitin, para silang tupang ligaw. Pero ang blessing naman kung ikaw ay nagtiwala sa Panginoong Hesukristo,
na nag-iisa mong tagapagligtas, then ipoprovide niya ang iyong mga pangangailangan, hindi lang sa material, kasama dyan ang emosyonal at higit sa lahat yung spiritual na pangangailangan. At hindi lang yan, iingatan ka pa niya at gagabayan ka pa niya sa iyong paglalakbay sa buhay na ito. Ayan. Kaya dako na po tayo sa atin pong Bible exhortation. Muli ko pong balikan ang binasa nating verse kanina, found in James chapter 1, verse 6. Sabi ng salita ng Diyos, "But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed." Napakahalaga po ng pananampalataya in the sight of God. Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, "But without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him." Kaya mahalaga po na meron tayong pananampalataya at ang blessing din mga kaibigan at mga kapatid, going back dun sa ating binasang talata. Pag tayo ay mananampalataya, makakalapit na tayo sa Panginoon anytime, anywhere. Sabi nga, "But let him ask in faith." Yung sinasabi dong let him ask, pwede na tayong makalapit sa Panginoon anytime, anywhere. At ang ating Panginoon ay handang pakinggan at sagutin ang ating mga prayer request ng ayon sa kanyang kalooban. Pero huwag niyong kalilimutan na ang paalaala ng talata, pag tayo ay lumapit sa Panginoon, pag tayo ay nanalangin, see to it na meron tayong pananampalataya at hindi tayo nagdududa sa kalooban ng Panginoon na ayon sa kanyang mga salita. Naalala ko nga itong si Apostol Pedro, no? Pamilyar tayo doon sa account na si Jesus Christ ay nakapaglakad sa sea. At nakita din natin na si Peter din ay nag-request. Humiling siya sa Panginoon na siya din ay maglalakad doon sa dagat. At nakita natin nung una ay nakapaglakad pa si Peter, pero nung ang focus niya ay wala na kay Jesus Christ, nandoon na sa mga alon, sa malakas na hangin, unti-unti po siyang lumubog sa tubig at buti na lang ay iniligtas siya ng Panginoon at naging maayos po ang kanyang kalagayan. So hindi rin po tayo nalalayo kay Apostle Peter. Parang kagaya rin po natin, yes, na nakakapagbasa tayo ng Bible, natutuwa tayo sa kanyang mga promises, nakakapakinig tayo ng mga preachings, napapalakas tayo spiritually. Pero ang nakakalungkot minsan, pag dumating na yung mga problema, mga pagsubok sa buhay po natin, nakakalimutan na natin yung sinabi ng Panginoon sa kanyang mga salita. Masyado na tayong nakafocus doon sa mga problema at humihina ang ating pananampalataya at mas nangingibabaw yung ating takot. Normal lang naman ang takot dahil tayo po ay mga makasalanan. Tayo po ay nandito pa rin naman yung ating old nature. Pero kung mas mangingibabaw po ang takot sa ating buhay, magdadala po sa atin ito ng kapahamakan, kagaya nga po nung nangyari kay Peter. Kaya imbis na itaas natin ang fear sa ating buhay, mas itaas natin yung faith. Huwag nating aalisin yung ating paningin sa ating Panginoon. Tingnan natin ang kanyang mga salita, alalahanin natin yung mga preachings na ating narinig, alalahanin natin yung mga nabasa natin sa Bible. Kaya nga mahalaga din bilang isang mananampalataya na huwag tayong nawawala o hindi tayo nawawala sa mga pagtitipon sa atin pong mga Bible-believing churches. Sapagkat dyan po ay napapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos at hindi lang po natatapos dyan, mahalaga din na araw-araw tayo po ay nagbabasa ng Bible, meron tayong personal devotion po natin, sapagkat yun nga po sa panahon na tayo po ay nasa krisis, may mga trials, tribulations in life, ay yan po ang gagamitin ng Panginoon na paalala sa atin na ano po ang mga dapat nating gawin. At yun nga po, mahalaga na pag naalala natin yan, pagkatiwalaan natin, huwag tayong magdududa sa ating mga hiniling sa Panginoon pag ito ay sumasang-ayon sa kanyang kalooban. Dahil very important po na ang prayer natin ay in accordance to the will of God. Hindi yung kalooban natin, kundi yung kalooban niya. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, ngayong taon na ito, tibayan natin ang ating pananampalataya. Hilingin natin sa Panginoon na mag-increase palalo ang ating faith.
dahil hindi natin alam kung ano na naman mga pagsubok na ating kakaharapin. Pero ang blessing lang, meron tayong Panginoon na pwede nating lapitan, pwede nating kausapin anytime, anywhere. Ayan po mga kaibigan at mga kapatid. Sabi nga ng Psalm 56 verse 3, magandang paalaala po ito sa panahon na tayo'y natatakot, tayo po ay kinakabahan, nasa sidetrack tayo. What time I am afraid, sabi ng psalmist, I will trust in thee. Tiwala lang sa Panginoon ng buong puso po natin at huwag tayong magtitiwala sa sarili nating kaunawaan, sa ating nararamdaman lamang. So, ngayon po ay dako tayo sa ilang announcement bago tayo mag-pray. Announcement po, huwag niyong kalilimutan, bukas, January 6, ay ini-invite po ang lahat sa ating Jabez Prayer Ministry. Every Saturday po yan. Or every first Saturday of the month. At bukas po yung ating schedule. Alas 9 po ng umaga yan. Doon po sa ating church building, first floor. Kung kayo po ay familiar sa nursery room, doon lamang po. Punta lang kayo. Pasok lang kayo dyan. At kahit sino po ay welcome na welcome. Pabata, young people, adult, ay welcome po sa ating Jabez Prayer Ministry. Napakasarap na tayo'y nananalangin sa isa't isa. At meron din tayong assignment, no? Meron tayong pinaka-memory verse. Ang memory verse natin at i-recite natin yan sa darating na Sunday ay yung 2 Timothy 3:16. Kaya kung nakalimutan nyo po na mag-memorize mga kapatid sa faith, ay ngayon po yung magandang araw na simulan nyo mag-memorize para pagdating ng Sunday ay kabisado nyo na po yan. Malay nyo, kayo yung mabunot, kayo yung matawag na magre-recite ng ating verse. Yan po kasi yung ating sword of the Spirit. Mahalaga na tayo po ay merong mga baon-baon na mga talata. Kaya yan po yung ating gagawin every Sunday school o bago po tayo mag-start sa ating Sunday school lesson ay magre-recite muna tayo ng ating memo reverse. Ayan. So tayo na po ngayon ay manalangin. Our gracious God and Heavenly Father, salamat po muli sa paalaala ng iyong salita na kami ay makakalapit sa iyo, pero sa aming paglapit ay magkaroon kami ng pananampalataya at huwag pong gegewang-gewang ang aming pananampalataya. Amin pong pagkatiwalaan ang iyong mga pangako na nakasulat po sa Biblia at huwag kaming didepende sa aming mga nararamdaman lamang, sa mga nakikita lamang namin, sa mga nababalitaan lamang namin, kundi lagi kaming babalik sa pinaka-source, which is the Bible, your word. Kaya lagi niyo po kaming paalalahanan sa mga preachings na aming maririnig, sa mga verses o sa chapters na aming mababasa sa Bible, yung aming mga araw-araw na devotion, aming araw-araw na Bible reading. Malaking tulong po ito sa aming spiritual growth. Kaya we pray, dear Father, na itong taon na ito ay mas lalo pang mag-increase ang aming faith. At marami mang mga uncertainties, marami mang mga challenges, alam po namin yan. Pero alam din po namin, Panginoon, na tunay ka sa iyong mga pangako, hindi ka nagsisinungaling, ikaw po ay imposible na magsinungaling, sabi ng iyong salita. Kaya matuto po kaming pagkatiwalaan ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, particularly sa amin na iyong mga anak. Lord, maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. God bless you sa iyo, kapatid, kaibigan na nakinig ngayon. Amen.